We want to know the truth. Sabi ninyo wala, sabi ko meron. Buksan ninyo ang libro. Yun. Tapos ang usapan. Wag na tayong magbolahan. Sabi nyo wala, sabi ko meron. Buksan ng libro. Simple, di ba? Ewan ko ba't pinagtatagal nila yung issue. Period. A dog by any other tag is still the dog. Lagyan mo yung earring yung collar niya, still the dog. Lagyan mo nga ng collar niya ng squirrel, it would still be a dog. Ang aso, aso kung aso. Lagyan mo na ng collar ng squirrel, aso pa rin yan. Tatay Digo, paano kung baboy? Ang daming, ano ngayon dyan? Ang daming baboy dyan. Paano kung baboy? Suutan mo ng barong. Baboy pa rin ba? Nagtatanong lang, ha? Huwag kayo madumi isip. Eh, paano yung naka-shorts, walang tsinelas? Ganun ang mata. Tapos magnanakaw. Eh kung pasusuutin ko ng barong, naka-Land Cruiser, patatabain ko, magnanakaw pa rin ba? Ayan ang problema natin. Galit na galit tayo sa mga madudungis na magnanakaw. Pag nakabarong na, kung may legalize kayong tinatawag na corruption, meron akong tinatawag na well-dressed thieves. Kung may men in black, may may thieves in barong. The best way to find out really what is the mystery of this pork barrel so-called or ang tinatawag na extraordinary expenses. Mabuti pa kayo kaya may extraordinary expenses. When is there an when does it occur? What is the occurrence of an extraordinary expense? Maraming salamat po sa nagpasalamat dito. Gusto ko lang i-acknowledge. Salamat sa matatapang na vloggers tulad ng Banateros Brothers. Sabi niya. Miss Maharlika, Miss Sas, Attorney Glenchong, fight for our country. Maraming salamat, Dulce Amores. Alam nyo, naiinis lang ako kasi sa laman ng balita ngayon. Ang ganda nung pagkakasabi ni Sas na jukebox vlogger. Alam mo, hindi lang naman vlogger yung jukebox. Meron ding jukebox media. Ano ba ibig sabihin ng jukebox? Kasi baka may nanonood sa ating bata hindi na uunawaan. Kasi nung panahon namin, siguro kung kayo ay 40 and above, naiintindihan nyo to. Baka pag bata-bata kayo, hindi nyo na alam. Kasi dati kasi wala naman kaming cellphone. Pati music sa amin dati, bayad. Hindi katulad ngayon. It's easy for you guys, yung mga the young ones. Nung panahon namin, kung gusto mo pupunta ka sa isang restaurant, sa isang bar, o sa isang lugar, gusto ka makarinig ng kanta, maghuhulog ka ng pera, tapos pipili ka kung anong gusto mong kanta. Tapos tutugtugin yun. Yun yung jukebox. Kaya nga tinawag na jukebox vlogger kasi
Kung ano hulog, yun ang kanta. Sa madaling salita, kung sino yung nagbibigay, yun ang ikakanta. Siya ang ipopromote. Ganon. Pati media, meron ding jukebox media. Pero ngayon, huling-huli. Meron jukebox vlogger, meron jukebox media. Tingnan nyo po, Yes, alam ko issue yung banggaan dyan. Okay? Hindi natin para kampihan ang China, ang US, ang Pilipinas, dyan sa banggaan sa WPS. Ayoko pong magbigay ng ano dyan kasi para sa ang aking tayo, ako, I know to war. Ako talaga kung tutuusin, ayoko talaga ng gera. Pero sa isang banda, I know it's coming. Kaya pwede rin. But mamaya explain ko kung bakit. Yan ang pinalaman nila sa balita. Yan tungkol sa banggaan. At yung demanda kay Tatay Digong. Hindi binalita yung tungkol dito sa wag magbayad mag-tax. Alam mo, pinaiikot-ikot nila. Meron ako narinig na isang vlogger. At ito ang mga tono. Meron kasing mga dilawan na dinediretsyong binabanatan si Sara. For me, ayoko nun. Pero mas nakakaasar itong strategy nila. Itong mga hunyango na nasa gitna. Na mga jukebox vloggers, na mga jukebox media. Ito ay nasa gitna. Anong ibig mong sabihin nasa gitna? Hindi nila titirahin si Sara, kunwari pupurihin nila. Pero sa bandang huli, sasabihin nila, sana lang itigil ni Sara ang pagsuporta sa China. Nakita nyo ang tono? Hindi ko nababanggitin kung sino yan. Kayo na lang mag-search. Pag ganyan ang tono ng vlogger, jukebox vlogger yan. Gumigit na yan. Kunwari susuporta kasi para pag nagkaayos-ayos at napunta ang power kay Sara, lilipat siya ron. Or isa pa, ikinokonek niya si Sara at ang mga Duterte sa China. Yan yung mga hunyango, yan yung mga balimbing. Kunwari, nandito kay Sara. Pero kinukonek ang Duterte sa China. Tanga ka, alam ko ginagawa mo. Huwag kami. Sorry po Huwag kami. Huwag po kayong papaloko sa ganyang strategy. Yan ang ipinapakalat nila. Yan ang mga pinapakalat ng Ensimada. That is fake. Kunwari, sinusuportahan nyo. Suportado namin ang unit team. Sana lang wag suportahan ni Sara ang China. Binobola nyo taong bayan kayo mga doble karang vloggers, mga piste kayo. Manindigan ka kung maninindigan ka. Ang hirap Alam mo, alam na alam natin na yung ginagawang paninira sa Duterte at kaya nanggagalaiti sila dyan sa China kasi iko-connect nila yan. Magsasalita ako. Kasi meron ako narinig from the inside. Okay? About that. Tandaan nyo to, mark my word. May interview ko yun, ilalabas ko dito. Style nyo yan. Iko-connect nyo ang Duterte sa China, tas babanatan nyo na. Kung ma-interview ko o hindi ko man ma-interview, basta ilalabas ko yon, siya mismo magsasalita. Walang connection po ang Duterte sa China. Hindi ibig sabihin ayaw nila sa US dahil sa pang-aapi at pang-uuto at panloloko sa Amerika, ng Amerika sa atin. Hindi ibig sabihin
kampi sila sa China. Hindi po. Hindi totoo yan. Huwag niyong niloloko tao. Ha? Kayong mga vloggers, huwag niyong niloloko tao. Kung gusto niyo si Sara. Kung ayaw niyo. Ang hindi ko nagustuhan doon kasi pinagbibintangan na si Sara. Again, ako rin ha. Hindi ko sinasabing gusto ko si Sara at ayoko si Sara. Pero yung i-connect mo yung Duterte sa China, mali ka dyan, Brad. Magpakalalaki ka, Brad. Mali ka dyan. Well, sabi ko nga, mark my words, isasalpak ko yan sa pagmumukha ninyo. From the inside yan, sasabihin ko. Yan. Tawag ninyo na noon, pork barrel. Galing ako dyan. Look at the records. Kaya huwag na tayo magbulahan. You know, hindi naman sabihin na, hindi lang ninyo kasi nirespeto yung anak ko. You can almost say na, sekretaryo, wag na lang ito kasi, bakit pa ninyo, hindi naman yan nagastos Yan 25 billion na yan, ano lang yan, dyan figure lang yan sa budget which was not approved anyway. Bakit, why did you humiliate and embarrass my daughter? Hindi naman ang hingi ang anak ko ng posisyon. Ibinigay sa kanya kay Marcos. I don't know pinilit o hindi. Pero wala naman kaming parang pinalabas ninyo yung intelligence fund, ibigay para kurakutin. Parang ganon ang labas Hindi nga sinadya, but that was a consequence of ganon talaga yan. Sinadya yan, Tatay Digo. Sulsul ka rin, Console. Hindi na. Pasensya na po, sir. Ilan ba may confidential funds? Yan, kontrahin ko lang dito si Tatay Digo. Ilan ba may confidential funds? Ba't si Sara lang ang binira? In-isolate Buti sana kung lahat binira. Si Sara lang. Kaisa-isa. Sino bang galit kay Sara? Discretionary or ano? Sabi ni Vicky Dunstan, I heard it myself from that vlogger. Kita mo? Nadinig ko yun, sabi ko. Nung nadinig ko, sabi ko, plastic talaga ito. Sabi ko, mag-antay ka, markado ka. Markado ka na ni Sara, sigurado yan. Parang walang accounting, walang auditing, basta gastos mo lang, no questions asked. What is submitted is ito na gastos ko per sobro sa meaning to say silent operations. Iyan lang naman ang ano ko. Kasi ama ako. Anak ninyo, ang anak ko, kayong mga congressman, pinagsabihan na sana ninyo kaagad. Napagbasa ninyo, hindi naman tayo sinabi na sana ninyo doon sa kapwa ninyong congressman, kay liberal mo na itong si Franz, nasabihin mo kay Secretary Duterte, wag yan. You started it, then I hope you end it. Narinig mo yun, Romualdez. Sa inyo yan. Directed sa iyo. Hindi sa akin yan. You started it, and I hope you end it. Ewan ko sa inyo. Basta ako masaya sa mga pahayag ngayon. Sinimulan ninyo, tapusin ninyo. Naku, kayo. Ito, payo ko lang sa inyo.
Ha? Especially sa mga kababaihan. Ha? Pag talagang sinimulan ninyo, tapusin ninyo. hindi wala tong halo. Kasi syempre, di ba, ang babae nakilalang ganyan eh. Mabusisi sa bahay. Ha? Mabusisi yan sa opisina. Mabusisi sa trabaho. Malinis. Malinis yan eh. Hindi katulad ng lalaki, patong dito, patong dyan, ganyan, di ba? Oh. Kaya, dyan nakilala mga babae, masinop yan, masinop. Kaya pagka sinimulan nyo, tapusin ninyo, ha? Yan ang magandang katangian ng babae. Oh. Kaya ikaw, Romualdez, sinimulan mo, tapusin mo. Tingnan natin. Alam mo, dapat, ang sinisisi ng Kongreso, ng lower house at ng Senate, si Romualdez. Dahil sa pangarap mo, pati sila sinisilipan, nagkagagulo tuloy. Pati unit team. Bagamat hindi ako naniniwalang meron talagang unit team. But this one, it's very obvious. You are just in denial. Kung hindi ka maniniwalang, biyak na ang unit team. At sino ang dahilan? Romualdez. Ang galing mo, lintas siya. Are you saying babae si Romualdez? Hindi ako nagsabi niya na ikaw. Kasalanan mo yan. Kaya nga uulitin ko yung panawagan ko kay Marcos nung una. Sasaludo. Suportahan natin si Marcos. Pag tinanggal niya yan si Tamba, yan ang sumira sa unit team nyo. Yan ang sumira sa pangarap ninyo. Makikitaan ka ng sambayanang Pilipino that you are a strong leader. Once and for all. You will settle yung maling tingin ng iba sa paningin mo na ikaw ay tinatawag ng weak. Pero pag natanggal mo yan, mapapatunayan mong strong ka. Ayos kayo ni Sarah. At tatandaan natin, pag nasa likod mo si PRRD, ako naniniwala ko, baka nasa likod mo yan si Tatay Digong. Just show some loyalty and respect to Sarah and a significant sacrificial move to remove Romualdez. Malaking bagay yun. Matatapos mo, sir, ang 6 years mo. Tingnan mo. Pero hindi, sorry. Hindi ako nananakot. But let's not deny. Duterte is a Duterte. Malakas ang Duterte. May pahabol. Sabi ni Nani, isama mo na si Boying at Katapang. Ayan. Pag naisama si Boying at si Katapang, ay ayos na. Maayos na ang administrasyon. Hindi yan sanay ko. Kami naman, hindi mayaman. But money was never a problem for us to live. Not just exist, but live a comfortable life in this world. Gobernur naman yung tatay namin. Mayor man ako maaga. So, don't need to steal. The salary itself would give you the best that life can give. Ang intelligence fund, something yan. Sinabi ko na nga, ROTC, PMT. Kung ayaw ninyong makinig, ayaw ninyong believe, you disbelieve ka, tignan mo ang track record yung babae na yan, anak ko, kita mo yan, kernel yan. Si Reserve, natural. Ganon talagang utak niya na yan, oh.
Nadala yan sa military thinking. That is why ang gusto niya ibalik, kasi gusto ko rin lahat ibalik yung mandatory ROTC. Ayaw, lagyan ninyo ng Malaysia yung 25 million. Kayo. Pero kung 25 lang million, kaya sabi ko, madali yung 25 million sa inabot namin sa pamilya. Ako naman naniniwala. Yung para kurakutin pa ni Sara ang 25 million. Kasi yung 25 million daw ay ibibigay ito at gagamitin sa pagbabalik ng ROTC. Yung confidential funds na yan. Sa naabot ng pamilyang Duterte, ako'y naniniwala na yung 25 million for them is maliit. Yes, hindi sila mayaman, pero matagal ng mayor si Tatay Digong at yung tatay niya, yung lolo ni Sara ay gobernador na din. Sa tagal nilang sa politika, I believe it's safe to say na ang 25 million, kahit hindi ka kurakot, ay maliit yan. Para sa isang politikong ilang henerasyon na nakaupo. Yung tatay, si PRRD mismo, tapos yung mga anak. Maliit po yan kasi yes, para sa ating mga ordinaryong mamamayan, mukhang malaking tingnan yan. Pero sa mga negosyante, maliit po yung 25 million. Kaya ang punto ko lang dito, hindi yan para patulan pa ni Sara. Na para kurakutin niya pa yung 25 million. I don't think ang pamilyang Duterte ay walang 25 million. Again, hindi ko alam for a fact. Pero I'm very confident, it's safe to say na ang buong Duterte naman ay may more than 25 million sa bangko. Kayang kuhanin yan nang hindi nangungurakot. So, para patulan yan, nasa napakalaki ng apelyidong Duterte sa tunog. I don't think mga bobo sila, nasisirain nila ang apelyido nila sa halagang 25 million. Yun ang punto ni Tatay Digong dito. Hindi, malabo yan. Hindi naman sila gutom eh. Pati asawa ko. She can lend the money anytime. Ganun lang. Baka mas marami pang natanggap ang Makabayan Black eh. Sabi ni Aneclito Abella, si Bantag nga di pumatol sa 100 million. Correct. Kasi para sa kanila, maliliit po yan. Na ilang generasyon ilang generasyon nang nakaupo. Hindi yung sinasabi na palusot na ito ni Inday. Hindi kami magpalusot. Magpalusot, di man kami magnanakaw. Kung meron man dyan nagkamali ako, sige. Masira na tayo kasi alam ko sira kayo. Sigurado yan. Ngayon mga congressman, pati yan si Franz. Buksan mo ang libro. Ayan. Alam niya sira kayo. Buksan mo libro. Kaya yan si Franz. Takot din yan. Takot sila mag-amo buksan ng libro. Sabi dito ni Rainbow Channel, sorry Coach, only we trust and believe na hindi kurap ang mga Duterte. Yes po, wala naman ako sinabing kurap ang mga Duterte. Hindi po kurap ang Duterte. Sa tagal nila nakaupo, dapat nung pamayaman na mayaman yan siya. I agree. Parehas po tayo sinabi. Jin Shin, maraming salamat. Sigurado yan. Kaya, huwag ninyong sabihin na
you're the only dito sa mundong ito na may konsensya. Sabi ninyo wala, sabi ko meron, buksan ninyo ang libro. Period. Yun na po yun. Yun na po ang pinakaano niyan. Huwag na nating paikot-ikutin. Buksan ng libro, Romualdez, Tatay Digong at BP Sara. Magbukasan kayong tatlo. Saan napupunta ang pork barrel? Saan napupunta yung MOOE na yan? Kanino napupuntang mga congressman? Sino nakakatanggap diyan sa mga kongresista? Tapos ang usapan. We don't need talks. We don't need excuses. We want result. And the result we wanted is audit. Again, audit, audit, audit.